Balikan natin ang kwento sa pelikulang The Equalizer 3 na kinabibidahan ni Denzel Washington. Sa Sicily, Italy, pauwi ang isang mafia boss kasama ang kanyang anak matapos makatanggap ng isang agarang tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sinabihan niya ang kanyang anak na maghintay sa kotse, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang subordinate na mukhang nanginginig na parabang kakasaksi lamang niya ng isang bagay na nakakakilabot at may mabuting dahilan para sa takot na iyon. Sa sandaling pumasok ang pinuno sa loob, natagpuan niya ang kanyang mga gwardya na brutal na pinatay, ang kanilang mga katawan ay iniwan sa isang kondisyon na higit pa sa inaasahan niya. Iisa lamang ang taong may kakayahang gumawa ng ganito, ito ay si Robert McCall. Sinadya ni Robert na magpahuli, at sinadya niyang iwanan ang tatlo sa mga tauhan ng boss na buhay para sa isang dahilan lamang, upang makaharap ang mafia boss. Ipinaliwanag niya na kung hinayaan lang nila siyang pumasok ng mapayapa, maaaring buhay pa sila. Hindi rito pumunta si Robert para sa paghihiganti o para magdulot ng kaguluhan, ngunit gusto niyang makuha ang isang bagay na hindi pag-aari ng mafia boss, isang bagay na ninakaw ng mafia boss mula sa ibang tao. Nang mapansin niya ang isang susi na nakasabit sa sinturon ng lalaki, agad niyang naunawaan na ang kanyang hinahanap ay nakakandado sa likod ng isang pinto na tanging ang susi na iyon lamang ang makakapagbukas. Gaya ng dati, inactivate ni Robert ang timer sa kanyang digital na relo at itinakda ito ng 9 na segundo. Hindi lamang ito isang countdown, ito ay isang pagkakataon. Ibigay ang susi upang mabuhay, ngunit tumanggi ang amo. Kalmadong sinimulan ni Robert na ipaliwanag kung paano malapit nang mamatay ang lahat ng nasa silid. Itinuro niya ang isang simpleng pagkakamali, masyadong malapit ang pagtutok sa sandata ng gwardya sa kanya. Kapag bumaril siya, tatagos ang bala at tatama sa lalaking nasa tabi niya. Habang kumakalat ang kalituhan sa bodega, kumilos si Robert. Sa loob ng ilang segundo, tinapos niya ang lahat. Pinatay ang bawat isa sa kanila at sa huli ay iniwan ang lugar matapos makuha ang kanyang pakay. Pagkatapos ng kanyang misyon, lumabas si Robert at nakita ang anak ng amo na naghihintay pa rin sa kotse. Hindi siya isang taong nananakit ng mga babae at bata, kaya tumalikod siya at naglakad palayo. Ang hindi niya inaasahan ay ang paghawak ng bata sa baril ng kanyang ama at pagbaril sa kanya mula sa likuran. Bagamat malubhang sugatan, iginiit pa rin ni Robert na lumayo. Nagawa niyang makalayo ng kaunti bago nawala ng malay sa gilid ng kalsada. Natagpuan siya ng isang opisyal ng patrol at dinala siya sa isang kalapit na nayon kung saan ginamot ng isang lokal na doktor ang kanyang mga pinsala. Nang magkamalay si Robert, sinubukan niyang umalis, ngunit tumanggi ang doktor dahil sariwa pa rin ang kanyang sugat. Pinag-aralan siyang mabuti ng doktor, iniisip kung tama ba ang pagliligtas niya sa kanya at kung si Robert ay mabuti o masama. Inamin ni Robert na hindi niya alam ang sagot mismo. Lumipas ang 3 araw. Nagsimulang gumaling ang sugat, bagaman kailangan pa rin niya ng tungkod para makalakad. Hinikayat siya ng doktor na lumabas at lumanghap ng sariwang hangin. Kalaunan, natagpuan ni Robert ang kanyang sarili sa isang maliit na coffee shop at humigop ng tsaa. Kahit doon ay nananatili ang kanyang mga nakagawian. Maingat niyang inilagay ang isang napkin sa ilalim ng kanyang kutsara at baso. Inayos ang lahat ng may tumpak na simetriya. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit marami itong kahulugan. Si Robert ay maingat, may kontrol, at tuso. Habang tahimik na ninanamnam ni Robert ang kanyang tsaa, pinapanood niya ang mga tao sa paligid niya na nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay ng may ganap na kapayapaan. Sa isang maikling sandali, hinayaan niya ang kanyang sarili na maramdaman ang katahimikang iyon. Ang maliit na bayan ay parang naiiba sa mundong karaniwan niyang nilalakaran. Hindi nagtagal, lumapit ang opisyal ng patrol na nakakita sa kanya sa tabi ng kalsada. Ang kanyang pangalan ay Giorgio. Alam niya na si Robert ay hindi isang ordinaryong manlalakbay dahil sa kanyang pinsala na sinasabing hindi basta-basta nagkakaroon ng tama ng bala ang sinuman. Nilinaw ni Giorgio na ang bayang ito ay mapayapa, puno ng mabubuting tao, at sa kanyang sariling banayad na paraan, iminungkahi niya na kapag tuluyang gumaling si Robert, mas makabubuti para sa kanya na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman ay hindi pa tapos si Robert. Nakipag-ugnayan siya sa isang ahente ng CIA Financial Division na nagngangalang Emma upang iulat ang isang kahinahinalang bagay sa ari-arian ng pinuno ng mafia na kanyang pinatay. Balak lamang niyang kunin ang ninakaw, wala nang iba. Gayunpaman, nang makapasok sa loob, natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hiniling niya kay Emma na personal na imbestigahan ang lugar.
Habang naghihintay na tuluyang gumaling, nagpatuloy si Robert sa paglalakad sa bayan, pinagmasdan ang tahimik na kagandahan nito. Isang araw, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang mafia na pinamumunuan ng isang hangal na lalaking nagngangalang Marco. Sinalakay nila ang isang nagtitinda ng isda dahil sa pagiging huli nito sa pagbabayad. Kalaunan ay nakipagkita si Marco sa kanyang nakatatandang kapatid na si Vincent, isang makapangyarihang pinuno ng mafia na konektado sa lalaking pinatay ni Robert noon. May malaking plano si Vincent. Gusto niyang gawing isang tourist destination ng payapang bayang ito at punuin ng mga hotel, casino, bar, at marangyang libangan para sa mga dayuhang turista. Para maisakatuparan iyon, pinipilit niya ang mga lokal na ibenta ang kanilang mga ari-arian. Ang sino mang tatanggi ay mahaharap sa malupit na parusa. Samantala, dumating si Emma at ang kanyang koponan sa ari-arian ng yumaong mafia boss. Ikinagulat nila ang kanilang natagpuan. Nakatago sa loob ng mga barrel ng alak ang malaking bilang ng synthetic amphetamine. Maraming bangkay ang nakahandusay sa pinangyarihan at kakaiba, isang fingerprint lamang ang natagpuan. Naging mausisa si Emma tungkol sa taong may kakayahang magsagawa ng ganitong perpektong pagpatay. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay ganap na gumaling si Robert. Bago umalis, tinanong niya ang doktor kung bakit hindi niya ito iniulat sa pulisya o ipinadala ng direkta sa ospital. Bakit siya nagtiwala sa isang estranghero na maaaring mapanganib? Ipinaliwanag ng doktor na nang tanungin kung siya ay mabuti o masama, sinabi ni Robert na hindi niya alam. Sa paningin ng doktor, tanging isang mabuting tao lamang ang magsasabi ng ganoon at sapat na iyon para sa kanya. Habang naghahanda si Robert na umalis sa bayan, sumiklab ang kaguluhan. Ang bahay na pagmamayari ng nagtitinda ng isda na inatake noon ay nasusunog. Tinupok ng apoy hindi lamang ang kanyang tindahan, kundi pati na rin ang kanyang tahanan. Ang mas malala pa, ang kanyang asawa at anak ay nasa loob pa rin. Napahagulgol ang lalaki sa pagkataranta habang nasusunog ang lahat ng kanyang ari-arian sa harap niya. Habang ang lahat ay nakatuon sa apoy, may napansin si Robert na ibang bagay. Mula sa malayo, si Marco at ang kanyang mga tauhan ay nanunood. Hindi sila nagulat sa pangyayari at sila ay nagmamasid lamang. Dahil sa kanyang karanasan, agad na naunawaan ni Robert ang nangyari. Hindi ito isang aksidente, kundi isinagawa ito ni Marco, kasunod ng mga tagubilin ni Vincent. Balik tayo kay Robert, na tahimik at malungkot na nakaupo at nagdarasal. May bahagi sa kanya na gustong umalis at huwag nang lumingon pa. Ngunit matapos masaksihan ang kapayapaan ng bayang ito na winasak ng karahasan, may isang lumang bagay na nagsimulang gumalaw sa loob niya. Ang likas na ugali na sinubukan niyang ilibing ay muling nagsimulang lumitaw. Sa halip na umalis, nag-check-in siya sa isang hotel ng ilang araw pa, sinasabi sa kanyang sarili na maghihintay siya at titingnan kung tatahimik ba ang mga bagay o titindi pa. Sa istasyon ng pulisya, sinuri ni Giorgio ang mga security footage mula sa sunog. Nakita niya ang sospek na lumabas mula sa isang SUV na may mga plaka na hindi matunton. Agad niyang tinawagan ng isang kasamahan upang alamin kung sino ang may-ari ng sasakyan. Alam niyang hindi ito isang random na krimen, kundi organisado. Samantala, bumalik si Robert sa kanyang karaniwang upuan sa coffee shop, tinatamasa ang kanyang tsaa sa katahimikan ng gabi. Isang waitress na nagngangalang Amina ang nagmamasid sa kanya. Nagtataka siya dahil hindi karaniwan sa isang estranghero na tumulong sa panahon ng sunog. Dahil sa kagustuhang ipakita sa kanya ang init ng kanyang bayan, inanyayahan niya itong maglakad-lakad at tikman ang ilan sa mga lokal na pagkain. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit may kahulugan ito. Sa paglipas ng panahon, sinimulan siyang tanggapin ng mga tao sa bayan. Isang matandang babae pa nga ang nagbigay sa kanya ng isang maliit na regalo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Robert ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Nagsimula siyang maniwala na ang payapang maliit na bayan na ito ay maaaring maging lugar kung saan siya sa wakas ay magre-retiro at gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na napapaligiran ng mga disenteng tao. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang karaniwang pwesto kasama ang kanyang tsaa, lumitaw si Emma. Natunton niya ang kanyang lokasyon gamit ang numero ng cellphone na ginamit niya noon. Sinubukan niya itong obserbahan ng palihim, ngunit agad siyang napansin ni Robert. Lumapit si Emma at nagtanong. Gusto niyang malaman kung kanino siya nagtatrabaho, kung bakit hindi matunton ang mga fingerprint niya, kung bakit hindi lumalabas ang pagkakakilanlan nito sa anumang database ng pulisya, at kung paano niya nagawang lipulin ang isang buong grupo ng mafia ng mag-isa. Mahina hong ipinaliwanag ni Robert na pumunta siya sa Sicily para sa isang layunin,
ang kunin ng isang bagay na ninakaw mula sa isang inosenteng lalaki. Habang ginagawa ito, natagpuan niya ang operasyon ng droga na kalaunan ay nasamsam ni Emma at ng kanyang koponan. Higit pa riyan, iginiit ni Robert na wala siyang kinalaman sa anumang nangyaring kaguluhan sa bayan, ngunit umalis si Emma ng may paghihinala. Nakatanggap si Giorgio ng nakababahalang balita mula sa guro ng kanyang anak na babae. Dinampot ang kanyang anak na babae ng mga nakakatakot na lalaki. Nagmamadali siyang umuwi ng may takot, ngunit nadatnan lamang niyang sinasaktan ang kanyang asawa at pinagbantaan ang kanyang anak na babae. Malinaw ang mensahe. Ipinadala ito bilang babala ni Vincent na ayaw niyang mabunyag ang kanyang mga krimen. Nang makita ni Robert si Giorgio na bugbog, naramdaman niyang may mali. Tinanong niya ang doktor kung ano talaga ang nangyayari sa bayang ito at kung sino ang lumalason sa kapayapaan nito. Nag-aalangan at natatakot, sa wakas ay inamin ng doktor ang katotohanan. Ang mafia ang nasa likod ng lahat ng ito, lalo na ang isang makapangyarihang boss na nagngangalang Vincent, isang lalaking matagal nang sinasamantala ang bayang ito. Isang gabi, kumakain ng hapunan si Giorgio kasama ang kanyang pamilya nang biglang sumulpot muli si Marco. Gusto niyang siguraduhing walang nakaalam ng nangyari kahapon. May maangas na ekspresyon, tinitigan ni Marco ang asawa ni Giorgio sa paraang malinaw na isang banta. Simple lang ang mensahe, manahimik ka, kung hindi ay titindi pa ang mga bagay-bagay. Ngunit kumupas ang kumpiyansa ni Marco nang mapansin niyang may nakaupo sa kabilang panig ng silid. Naroon si Robert, kalmadong pinagmamasdan siya. Dahil sa pakiramdam na nahaharap sa hamon, lumapit si Marco at umupo sa mesa ni Robert. Bago pa makapagsalita si Marco, unang nagsalita si Robert. Ipinaliwanag niya na nagsisimula na niyang magustuhan ng maliit na bayan na ito. Kung ipipilit ni Marco at ng kanyang mga tauhan na manggulo, dapat nilang gawin ito sa ibang lugar, hindi dito. Hindi ito banta, kundi isang babala. Tinawanan ito ni Marco at ng kanyang mga tauhan, ngunit mabilis na tumigil ang tawanan. Sa isang banayad na galaw, tinusok ni Robert ang isang puwang sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Marco. Mahinahon niyang ipinaliwanag na naglalagay siya ng presyon sa median nerve, ang nerve na responsable sa paggalaw ng daliri at sa pagpapadala sa utak ng signal ng sakit. Sa sukat na 1 hanggang 10, si Marco ay nasa level 2 pa lamang. Kung mas pipilitin pa ni Robert, magiging labis ang sakit at baka hindi niya ito kayanin. Sa loob ng ilang segundo, inutusan ni Marco ang 4 niyang tauhan na umalis sa restaurant. Nang makontrol na ang sitwasyon, pinakawalan siya ni Robert at sinubukang makipag-usap sa kanya sa huling pagkakataon. Sinabi sa kanyang bata pa siya at may kinabukasan pa siya. Sayang kung ngayong gabi na ang katapusan niya. Sa pangalawang pagkakataon, binigyan siya ni Robert ng pagkakataong lumayo at huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Gayunpaman ay pakiramdam ni Marco ay protektado siya dahil makapangyarihan ang kanyang kapatid na si Vincent at ang kumpiyansang iyon ang dahilan kung bakit siya lalong naging hangal. Sa labas ng restaurant, nagalit si Marco. Napahiya at galit na galit, sinabihan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na dalhin ng kotse upang maiulat niya ang lahat kay Vincent. Ngunit dumating ang sasakyan na patay ang driver. Kalmadong lumapit si Robert, nakataas ang mga kamay, habang naghahanda si Marco na umatake gamit ang isang kutsilyo. Sa loob ng ilang sandali, tapos na ang laban. Kasabay nito, nasa istasyon ng pulisya si Emma. Tinatanong ang mga bilanggo na konektado sa operasyon ng droga. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa kung sino pa ang sangkot. Tila nakilala ng hepe ng pulisya ang isang partikular na sospek at mariing pinayuhan siyang huwag itong tanungin. Ang babala na iyon ay lalo lamang nagpataas ng kanyang hinala. Kasunod ng impormasyon ng kanyang koponan, pinangunahan ni Emma ang isang malaking pagsalakay sa ari-arian ng isa pang sangkot sa mafia sa Italia. Isa itong matapang at mapanganib na hakbang dahil nag-iimbestiga siya ng mag-isa at dahil doon ay madali siyang target. Napupuno na si Vincent sa kanyang mga aksyon kaya mabilis itong gumanti. Nagtanim siya ng bomba sa ilalim ng sasakyang minamaneho ni Emma. Ang pagsabog ay nakapanlulumo, ngunit himala, nakaligtas si Emma at nadala kaagad sa ospital. Inutusan siya ng kanyang superior na magpahinga at hayaan ang kanyang pangkat na hawakan ng kaso. Sa wakas ay nabunyag na ang hepe ng pulisya na kinausap ni Emma noon ay corrupt.
Tumatanggap siya ng buwanang bayad mula sa mga kriminal na operasyon ni Vincent. Bumisita siya kay Vincent, hindi para arestuhin ito, kundi para bigyan ito ng babala. Hinimok niya si Vincent na dahan-dahanin ang mga bagay-bagay dahil kung titindi pa ang investigasyon, pareho silang babagsak. Hindi lang ang imperyo ni Vincent, kundi pati na rin ang career ng hepe. Hindi pinahahalagahan ni Vincent ang pagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Sa kanyang isipan, siya ang may-ari ng Sicily. Nilinaw niya na dapat manahimik ang hepe at tandaan kung sino talaga ang may kapangyarihan sa lungsod na ito. Nang gabing iyon, tinipon ni Vincent ang kanyang mga tauhan upang tugisin ang pumatay kay Marco, at si Giorgio ang naging target. Siya ay binugbog at ipinahiya, at binaril pa ni Vincent ang kanyang tainga para magpadala ng mensahe. Upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, humakbang si Robert at sumuko. Naghanda si Vincent na patayin siya sa publiko, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sinimulan ng mga tao na i-record ang eksena sa kanilang mga cellphone. Napagtanto ni Vincent na ang pagpatay kay Robert sa harap ng mga saksi ay maaaring makapinsala sa kanyang negosyo at makaakit ng labis na atensyon. Nag-aatubili, umatras siya at nagpas siyang maghintay ng mas magandang pagkakataon. Pagbalik sa kanyang ari-arian, nag-init si Vincent sa harap ng kanyang mga tauhan. Tinawag niyang nakakahiya ang naunang insidente na parang nawalan ng karangalan ang mafia. Ang susunod niyang plano ay brutal at simple. Papatayin nila si Robert at susunugin ang buong bayan. Kapag natapos na ang paghihiganti, maaari nang ituloy ni Vincent ang kanyang pangarap na gawing isang marangyang resort ang lugar. Nang gabing iyon, habang natutulog si Vincent at ang kanyang mga gwardya ay nagbabantay sa paligid ng ari-arian, lumabas si Robert mula sa dilim. Isa-isang pinabagsak ang mga gwardya. Tahimik, mahusay, at tumpak ang mga kilos ni Robert. Kahit nasa kamatayan, maingat niyang ibinababa ang kanilang mga katawan sa lupa. Sa kabila ng pagiging outnumbered, pinatay niya sila nang hindi namamalayan ng iba. Kalaunan, si Vincent na lang ang natitira. Nagising siya sa tunog ng isang bagay na tumutulo. Isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa itaas. Biglang may bumagsak sa malapit, dahilan para tumakbo siya palayo sa takot. Tinawag niya ng desperadong tawag ang kanyang mga tauhan, paulit-ulit na isinisigaw ang kanilang mga pangalan, ngunit walang sumasagot na para bang siya ay nananaginip. Nang tumingin siya, nakita niyang lahat sila ay patay na, kasing lupit ng mga biktima na nauna sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Vincent. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kinakaharap. Ilang sandali pa, hinarap siya ni Robert at nawalan ng malay. Nang magising si Vincent, nakatali siya at may bula sa kanyang bibig. Tinurukan siya ni Robert ng mismong mga droga na ibinibenta niya. Labis ang dosis ni Vincent. Ayon sa kalkulasyon ni Robert, titigil ang kanyang puso sa loob ng 6 na minuto. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ni Robert ng pagkakataon. Pinalaya niya ito at hinayaan siyang subukang makipag-ugnayan sa doktor, iyon ay kung makakarating siya sa tamang oras. Gumapang ng desperado si Vincent, nilalabanan ng kanyang nanghihinang katawan, ngunit hindi pa siya nakakalayo ay bumagsak siya sa kanyang kamatayan. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Robert si Emma sa ospital, kasabay ng pag-aanonsyo ng pulisya na naaresto na nila ang natitirang mga pinuno ng Italian Mafia na konektado sa operasyon. Sa wakas ay tuluyan ng bumagsak ang drug network. Dumating si Robert na may dalang bag. Sa loob nito ay ang perang kinuha niya mula sa pinuno ng mafia sa simula ng pelikula. Ito ay pera na hindi naman talaga para sa mga kriminal. Ito ay pagmamayari ng inosenteng tao. Narito ang buong kwento. Isang matandang lalaki, isang retiradong construction worker, ang ninakaw ang kanyang buong pension money. Naiulat na ninakaw ito sa pamamagitan ng pag-hack ng mga hindi kilalang tao. Nang simulan ni Robert na hanapin ang nawawalang pera, isang pangalan ng paulit-ulit na lumalabas, ang pinuno ng mafia sa Sicily. Kaya naman pumunta si Robert sa isla sa isang kadahilanan, hindi para sa paghihiganti at maghasik ng kaguluhan, kundi para lang makuha ang ninakaw at ibalik ito sa tunay na may-ari. At ang totoo ay hindi man lang personal na kilala ni Robert ang lalaking tinutulungan niya. Nang gumaling si Emma, personal niyang iniabot ang pera sa matandang lalaki at sa asawa nito. Dumating siya sa tamang oras dahil naghahanda na ang mag-asawa na umalis sa kanilang bahay dahil hindi na nila kayang bayaran ng upa. Nang tanungin ng matandang lalaki kung sino ang tumulong sa kanya, sinabi ni Emma ang pangalan, ngunit hindi ito nakikilala ng matanda. At sa tahimik na sandaling iyon, sa wakas ay may malinaw na naunawaan si Emma. Hindi kailanman hinangad ni Robert na makilala. Ginawa lang niya ang pinaniniwalaan niyang tama.
Sa kabila ng lahat ng karahasang nakapaligid sa kanya sa kaibuturan, si Robert McCall ay isang lalaking piniling tumulong. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.